The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mayroong dalawang makapangyarihan na tao at nag-usap. Sabi nila, "Sige, patunayan natin kung sino yung may kapangyarihan at mas higit sa kapangyarihan." Ang challenge, magparamihan sila ng mga miyembro, magparamihan sila ng mga tao. Kaya isang araw, upang mabilis ang kanilang paglalakbay, hindi sila naglakad, sumakay sila sa motor. Naging rider sila upang mabilis, walang traffic. At sa bawat beer house na kanilang madaanan, sinabi ng isa, "Alam mo, ang lahat ng tao dyan sa loob, akin. Mga miyembro ko yan, mga sakop ko yan. Tahimik lang yung kasama." Sabi naman, "Sige, tuloy ang ating paglalakbay." Nung makadaan sila sa chapel at maraming tao din sa loob, sabi naman ng isa, "Alam mo, ang lahat-lahat ng tao dyan, akin." Nagdadasal. Nagdadasal sila. Nanalangin. At nakiisa. Kaya sigurado ako, akin
yung mga nasa loob na yan. Hanggang makarating sila sa Manawag, pagkakita nila na punong-puno ng tao ang Manawag hanggang sa labas, sabi nila, tingnan natin kung kanino ba yung mga tao sa loob ng Basilika ng Manawag. Sabi ng isa, siyempre, akin yan. Tinawag sila na mahal na ina ni Apo Bakat. Akin yan dahil nagrosaryo sila, nagdarasal sila. Sabi ng kasama, sigurado ka? Lahat ba nasa loob ng basilika ng simbahan sa iyo? Tingnan natin. Nakita mo ba yung mga natutulog? Akin yan. Sabi ni Taning. Akin yan, ang mga natutulog, hindi nagdarasal yan. Kaya mga kapatid, huwag tayong matulog. Dahil sa araw na ito, binibilang tayo kung anong ginagawa natin. Sa araw na ito, magpasalamat tayo sa Diyos. At dahil ang kanyang salita ay naging tao. Sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, nagpakita ang isang anghel kay Maria, yung pinili ng Diyos na maging ina ng kanyang anak. At pinaalam sa kanya na siya ay maging ina ng anak ng Diyos. Nagulat siyempre si Maria. Hindi siya rin makapaniwala. Bakit hindi siya makapaniwala? Dahil sabi niya, I have no relations to any man. To any man. Kaya lang, pinatunayan ng anghel, sinabi niya yung nangyari kagabi o kahapon, nung nagpakita din siya kay Sikaraya at sabihin kay Sikaraya ng kanyang asawa na matanda na si Elizabeth ay mabubuntis, magkaroon din ng anak. Magkaroon ng anak. Kasi sa Diyos, walang imposible. Namangha si Maria. Wala na siyang masasabi. Wala na siyang argument. Of course, may takot siya. Kasi mahirap yung mabubuntis na walang asawa. Kamatayan ang hatol. Sa panahon ng ating Panginoon, sa panahon ni Maria. Dahil sa kanyang paniniwala sa mensahe ng anghel, dahil sa kanyang paniniwala na ito ay kagagawa ng Diyos, Mary answered, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. At sa sagot ni Maria, the Word was made flesh and dwelt among us. The Word was made flesh and dwelt among us. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na tayo ay kabahagi, part ng katawan ni Kristo. Tayong
simbahan ay naniniwala na mga anak ni Maria. At dahil tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo at mga anak ni Maria, tayo ay miyembro ng tahanan ng Diyos. Kaya siguro sa ating pananampalataya, buhayin natin ang salita ni Maria. Behold, the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word. Patunayan natin na tayo ay mga anak ni Maria. Na sa ating buhay, hindi lamang natin napakinggan, narinig ang salita ng Diyos. Ngunit, we allow the Word of God to dwell within us, in our life. To allow ourselves to practice the good news, the teachings of Jesus in our life, to apply the Word of God in our life. I think that is a total membership of ours in the church when we made flesh what the word that we heard from the teaching of Jesus in our life. Kaya nga magandang balita kasi mayroong pagbabago sa bawat isa sa atin. Kung katulad ni Maria na tayo ay naniniwala ng salita ng anghel ay nanggaling sa Diyos. At kung tayo naman ay naniniwala na si Maria ay ating ina at si Kristo ang siyang ulo ng ating katawan, then dapat isabuhay natin ang mga salita ng Diyos na ating naririnig. And in that way, like Mary, the Word became flesh in us, in our life. Di ba maganda yun? Di ba maganda na sa ating pagbabago, nagbago tayo dahil sa Diyos? Dahil sa salita ng Diyos. At doon, maging kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Sa ikalimang araw ng ating pagdiriwang ng Misa de Gallo, sa ating mga sakripisyo, sa ating paggising ng maaga, sa ating transportation, paglalakbay sa umagang ito. Let us make this day a good news to our life. Na matanggap natin ang salita ng Diyos na naging tao dahil sa atin, dahil sa ating buhay. And in that way, I think this is a good Christmas for us. Nang Diyos mismo naging tao sa ating pagkatao dahil atin sinunod ang kanyang salita sa buhay natin. Kaya patunayan natin na mayroong pagbabago sa buhay natin sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos.
na tayo ay kabahagi ng buhay ng ating Panginoon, ng buhay ng Diyos. Pag-uwi natin sa bahay, sikapin natin na batiin yung mga tao na naiwan sa bahay. Pagdating natin sa ating mga reunion, sikapin natin na mag-usap-usap na maganda. Huwag mo na mag-away. Let the Word be made flesh in us. And that Word that made flesh is a loving Word. Is a forgiving Word. Yung salita ng Diyos na naging tao, na nagmamahal at nagpapatawad. Pag nagawa natin yan, that would be a good news. Kasi masaya ang lahat. That would be a golden moment in our life when God dwells within us. Like Mary, let us make ourselves available. Let us give life to the Word of God through our very own witnessing in our life.